So, good afternoon sa lahat. So, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ba i-set up yung MIS account ninyo para ready na para makagawa kayo ng authority to travel. So, una, open your MIS using employee account. Okay? So, username is our employee number. Then, password. So, mostly alam nyo na ang password nyo. So, ang iba, kung hindi pa alam, so, itry nyong gamitin 1 or DAV or 112. Okay? So, kung hindi naman makapasok sa sa password na yan, so, sa school account ninyo, pwede kayo makareset ng password. So, try to approach your school head or sino man yung gumagamit ng school account. So, approach sila na pa-reset nyo yung password nyo, okay? So, sa akin, ito yung credentials ko. So, first, bago kayo mag-set up sa inyong authority to travel, so, set up nyo muna yung account nyo. So, click yung profile, then, edit profile. So, sa edit profile, maraming field dito. So, as much as possible, kailangan yung ma-fill in ang mga field na ito kasi kailangan ito sa report. Then, lalong-lalo na dito sa school ID. So, sa school ID, kung saan kayo naka-assign na school, dapat ilagay nyo dito para makita din kayo sa school dashboard. Kasi pag hindi nyo inilagay ang school ID, tapos hindi din kayo makikita sa school dashboard. So, hindi din kayo ma-approve pag may travel kayo. Then, next is dito sa employee group. So, highlight lang natin ang pinaka-importante ha. Pero, lahat ito importante. Pero, dito kasi, sa base sa ating mga gagawin, makaka-apekto ito ng malaki. Kaya, dapat i-set up nyo. Dito din sa employee group 2, dapat mamili kayo kung saan kayong group na belong. So, teaching, non-teaching, or teaching related. Then, after that, pag natapos nyo ng lahat ito, then update. Next, pag na-update na, punta kayo dito sa authority to travel. So, ito na. So, dito natin isi-set up para hindi mag-error pag generate natin ng authority to travel. So, ito yung pinaka-crucial na moment. So, first talaga, huwag kayong new request. Dapat nauna nyo itong settings. So, sa settings, ganito ang, pag hindi pa na-set up, ganito yung environment na makikita nyo. So, wala itong prerequisite. Pwede kayong mag-upload una ng e-signature or pwede ding unahin ang configure. So, kung gusto nyo unahin ang e-signature, so, nasa sa inyo na yon. Pero, dapat sa e-signature dapat naka-PNG format tapos naka-transparent siya kasi pag hindi siya transparent pag mag-overlap siya pa sa inyong pangalan sa sa Travel Authority printable view niyo. So dapat ang dimension na pipiliin niyo is 150px wide and 70px height and less than 2 MB. So browse lang kayo dito ng e-signature nyo. So, dapat ma-meet ang requirement. Sa size naman, pwede itong hindi maging 150px or 70px height, pero ang result ay mas maganda kung ito talaga yung susundin nyo. Okay, so pag hindi nyo alam kung paano ito gagawin, patulong kayo sa mga ICT coordinator nyo. So, malamang alam nila kung paano ito i-set up na maging 150px wide and 70px height. Okay? So, next, ito na, configure. So, sa configure, so, dito, mamili kayo kung saan kayo na belong. So, kung teacher ba kayo at NTP, ng teaching, so, itong piliin nyo. Then, pag school head naman kayo, ito naman ang piliin nyo. Then,
example, para sa akin, division personnel, so ito yung pipiliin ko. So, mamili ako ng section, tapos mamimili ako ng district. So, ang district na pipiliin ko, syempre wala akong district na nabilong na sa kung saan ako nabilong. So, nilagyan namin ng school division office. Okay? So, submit. Then, pagkatapos, lalabas itong add new button ito. Para saan po itong add new button? Para to sa mga signatories. So, kailangan i-set up natin kung sino yung magsasign ng travel authority natin. So, sa aking sitwasyon, so ang magsasign sa aking sa aking travel authority is si Sir Christian. So, Sanggo, then position, siya ang recommending approval ko, then tapos mamimili ako ngayon para saan na travel ito, within the division or outside division. So, uunahin ko, kasi within and outside division, magkapareho lang ang signatories namin. So, uunahin ko itong within the division. So, no? Then, ang approval ko is si SDS, ma'am. Then, final approving authority din, outside division. Then, so, ito, so, baka magtanong kayo, bakit bumabalik yung pangalan nila? Kasi, as I mentioned, na within and outside division, same lang ang pipirma sa amin. So, yun, dapat kong ibalik silang dalawa. Okay? So, ganito ang mangyayari. So, sa amin, 4 lang. So, depende. Kasi sa sa mga school head, dapat 6 lahat ito. Sa school head. Then, sa mga teaching, 5 dito. Kasi isa lang ang, sige, tatry natin mamaya. So, eto. So, ito, natapos ko nang i-set up ang mga pipirma sa aking authority to travel. So, ngayon, pwede na akong gumawa ng new request. So, new request, ulitin ko. So, dito, new request. Then, dito sa button top, may add new request. Click nyo lang. So, exclusive date, February. Then, outside division. So, attach. So, ito. Then, purpose. So, sample only. Then, destination. View, Davao City. Then, permanent station, SDO, Davao. SDO, Davao Oriental. In host, SDO Davao Oriental. Tapos, dito sa fund source, so, pag-click nyo, may mga option dito. Pero kung wala sa option, so, pwede kayong mag-type kung anong fund source na gagamitin nyo. So, akin, MO, then, save. So, ito. Ito yung ginawa natin. So, kung napapansin nyo, merong edit at saka delete button. Then, kasi, wala pang action na nagaganap. Hindi pa ito na actionan ni Sir Christian na para ma-endorse. Hindi. So, pag wala pang action na nangyayari, pwede pang ma-delete at saka ma-edit. So, ito yung attachment natin, makikita natin. So, kung i-click natin yung attachment. So, dito sa attachment, may mga tendency din na walang attachment, lalo na yung mga immediate na mga travel. So, nasa approving authority na yon kung i-approve yung travel mo without attachment. Okay? So,
Yun, uulitin ko, ang mga boto na ito makikita lamang pag hindi pa nag-action yung mga head nyo. So, ito naman blue icon, printer icon na to, pag-click nyo, ito yung generated na generated na travel authority niyo. Pwede na itong i-print. So, so dapat yung mga information na ilalagay nyo, lalo na dito sa inyong profile, tama talaga kasi magre-reflect dito. So kung sakaling may mga error or mga hindi tamang information ang nakalagay, so pwede nyo namang i-update. Pero tulad ng position at ang position or designation, so may part na hindi kayo maka-update. So pwede nyong i-contact yung HR kasi siya yung makaka-update niyan sa lalong-lalo na dito sa position. Kita nyo ang part na to, profile. So dito na part, so si HR lang ang makaka-update. Pero dito sa current designation, pwede nyo ma-update. Pero dito sa current position, si HR lang po ang makaka-update niyan. So ipagbigay alam lang po sa HR na mali po yun or hindi tama ang information na nakalagay sa current position. So ayan. So sa request sa endorse, so ito na ang travel authority. So kailangan talaga update nyo lang para hindi kayo maka-encounter ng error, is update nyo talaga dito. Okay? So yun lang, and magandang araw po sa lahat.